So, bakit ka kailangan mag-aral ng mabuti kung pwede naman pala mangopya na lang? So, pag kinopya ka sa school, sasabihin mo ba, hibayin mo content at para hindi mahalata, tapos magagalit pag kinakall out? Hello mga stories! So, welcome back sa isa ng part 2 ng natin. Itong si Stefano, no? At saka yung bata. Okay? At sa ating content, no? Dito sa akin siya ng mga stories, no? Yan mga stories, no? Alamin natin yung medyo humuhupa na itong akala na kasi minsan ang daming hindi siya umuhupa. Akala natin medyo umuhupa siya, hindi eh. Tungkol sa pagkakopya naman din, ang dami, ngayon may isang sumasarsay na hindi natitimpi, walang preno, walang filter, at higit sa lahat, walang pakialam sa mga marisasaktan ng mga salita niya, no? Ito yung pumasok sa eksena ng page ng, wait lang. Okay, so, ito yung, meron kasi din naman daw si, ito to. Sa mga pagkakataon ito, may mga bagong anggulo na lumalabas. Hindi lang usapan kung may mga creator bang masyadong ginagaya ng content ng style niya. No? Ang usapan kasi ngayon na ito, kung ginaya rin naman daw ni Stefano ang content niya sa ibang bansa, may karapatan ba siyang mainis kapag ginagaya rin siya dito? No. Well, at yan mismo banat itong ni Haring Bangis. So, itong post na ito, masters, hindi tayo iiko sa drama lang, medyo kailangan natin diretso tayo sa logic. At may punto ba si Haring Bangis ba to, O classic na matabilisin, di ba? Lang ba ito? O hindi naman talaga sumasabi sa issue. So, simulan na natin, masters, let's go. Ito, ayon sa post ng Chismis Vlogs, content creator, it's Stefano recently opened up about seeing multiple creators replicate his content style. Sinabi niya noong una, natutuwa pa siya na i-enjoy na ito. Pero habang mas dumadalas, naging uncomfortable na raw ito para sa kanya. So, ito yung mismong sinabi ni Stefano. Katulad yung sinabi niya, I've seen many creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it, but started doing frequently. I believe everyone has their own potential, and I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect others' creative process. So, dahil dito, mas lumalakas ang usapan online tungkol sa originality, inspiration, at ang manipis na linya sa pagitan ng influence at direct copying. Ito samantala na nag-react naman ito si Haring Bangis at ito ang sinabi niya. And I quote, nainis kasi ginaya content niya. Ginaya din naman niya sa content sa ibang bansa. At dahil naninyang yan, mas lumawak ang mga debate. May mga nagtatanong ngayon kung ang dapat bang focus ng creators ay pagbigay ng credit, pag-transport ng ideas, o paggawa ng totally original concepts, di ba? Ngayon, ito ang sa follow na ito ng mga stories, isa ang pinakabuod ng reaction dito. Kung may foreign inspiration din si Stefano, si Sir, valid pa ba ang reklamo niya laban sa kumukopya sa kanya dito sa local scene na to? At yan ang sentrong tanong sa kailangan nating himayin natin ng maayos. Ngayon, mga stories, ito ang diretso ko opinion dito. Alamin natin kung totally walang punto yung tanong niya. Totoo naman sa internet, bihira ng 100% original mula sa wala. Okay? Halos lahat ng creators may nakitang influence, may napulit ng style, may na-adapt ng format, di ba? Pero ito yung problema, mga sons. Ang linya, ginaya rin naman niya sa ibang bansa. Ang hindi automatic na sagot ng concern ay si Stefano. Okay? Bakit? Kasi, ang nangyayari dyan kasi, hindi mo sinasagot ang issue. Nililihis mo lang. Okay? Ang issue ni Stefano ay paulit-ulit na kinokopya ang content style ko na walang sapat ng sariling identity.
ito ang sagot ni Mari Bangisay. Eh di ikaw rin naman na may ginaya. Ibang usapan na yan, di ba? Kung gusto mong i-call out si Stefano dyan, fair. Pero dapat may malinaw kang pruweba at malinaw mong ipakita. Okay? Sino ba ang foreign creator? Sino ba exact similarities? At carbon copy ba talaga yung o transport adaptation? Kasi kung general accusation na, mahina yan. Di ba? Kasi, at saka hindi ito gusto kong, hindi ito ang gusto kong linawin dito. Sabihin na lang natin totoo. Okay, so let's say totoo yung sabihin natin merong world creator na naging inspiration talaga si Stefano. Sabihin natin. So what now? Diba? Ibig bang sabihin yan, free pass na lahat para i-copy-paste din siya dito? Diba? Hindi. Hindi, diba? Kasi may malaking diferensya ang na-inspire ka versus yung kinopya mo, pati execution. Di ba? At dahil, dito tayo dapat maging fair sa lahat. Okay? Kung si Stefano na kumuha ng idea, pero nilagyan na ng sariling muka, sariling humor, sariling local context, at sariling pacing. Di ba? Sariling audience connection. No, then may transformation na nangyayari. Di ba? Pero kung ang iba naman dito ay kinukuha ng nakikita nilang version na si Sir Stefano at halos ulitin lang naman uulitin, iba na yun. Di ba? Iba na yun. At saka dito pumapasok na pinaka-importante punto. Sa social media na, hindi sapat yung tanong na may ginaya pa. Dapat ang tanong kasi dito, ano ang ginawa mo pagkatapos mong i-inspire? Kasi kung ang ginawa mo ay dagdagan mo, binago mo, ni-localize mo, personalize mo, at ginawa mong sariling kang atake. Adaptation yan, di ba? Pero kung ang ginawa mo ay parehong timpla, parehong kilos, parehong expression, parehong formula, parehong vibe, tapos wala kang bagong identity, di copy na yan. Di ba? At doon pumapasok yung concern ni Stefan dito. Okay, at para maging fair na mga stories mo, kung mapapatunayan na si Stefano mismo ang sobrang one-to-one lang din ng foreign creator dito, di dapat siya rin tatanggamin niya yung criticism. Walang accepted dito, di ba? Even kay Paulo, di ba ginaya si PewDiePie? Di ba gano'n yun? Di ba? So, yan yung parang di ba? So, kung standard din naman yung originality and respect yung creative process, dapat para sa lahat yan, no? Hindi pwedeng kapag ako yung nanggaya, inspiration na. Pero kapag iba ang gumaya sa akin, copying, hindi pwede ganun, okay? Hindi pwede ganun. Hindi pwede hindi pwede ang double standard dito. Pero habang walang malinaw na patunay na exact carbon copy rin siya, hindi mo pwedeng gamitin na claim na yan para i-dismiss agad ang nararamdaman niya. Kasi diretso tayo dito, no? Madalas ginagamit yung linyang, lahat na naman yan, giginagaya para i-lower yung standard. At kapag tinanggap natin yan ng basta-basta, ang ending kasi mediocity ang magiging normal. Okay? Parang sinabi mo na, okay lang, basta may mapagpunan, no? Mapagpunan. Okay lang, basta pumasok. Okay naman, basta may views. Hindi ganun mga stories. Hindi ganun. Kung content creator ka, may obligasyon ka magdagdag sa sarili mo. Hindi pwedeng tambay ka lang sa tagumpay ng iba. Okay? Tsaka ito yung classic na logic, yung pang pabarbero na sa internet eh. Yung, ikaw nga rin, ganyan to eh. Diba? Pero, ang problema kasi sa, logic na yun eh. Hindi niya inaayos ang mali. Dinodoble niya lang. Okay? Kung may mali si Stefano dito, no? I-call out mo si Stefano. Pero hindi ibig sabihin nun ay tama na rin yung mga kumukopya sa kanya. Okay? Simple lang eh. Dalawang posibleng bagay ng, pwedeng sabihin ng totoo eh.
pwedeng may pinagkuhanan ng influence si Stefano at pwede rin mali rin yung sobrang pangopya ng kanya ng iba. Di ba? O both can be true, di ba? At saka ito ang advice ko sa lahat ng mga aspiring creators dito. No? Kung gusto mong tumagal sa content creation dyan, wag kang masyadong umasa sa pwede na concept na ganun. Kasi ang panggagaya, mabilis magbigay ng views sa simula. Pero mabilis din maluma. Okay? Ang tumagal talaga ay may sariling boses, may sariling branding, sariling style, may sariling identity, di ba? At kung gusto mong seryosohin ng pagiging creator, no? At mas mahirapan ka sa umpisa pero may sarili kang pangalan. Okay? Kaysa mabilis kang sumikat pero copy lang pala sa tingin sa'yo ng mga tao, di ba? Kung ako ang tatanungin dito, no, pwedeng pag-usapan ang point ni Haring Bangis, no? Pero bitin Kasi kung sasabihin mo, ginaya rin niya sa ibang bansa, dapat may follow through dun. Okay? Pakita mo yung source. Ipakita mo yung comparison. Ipakita mo yung distinction. Diba? At saka bakit dapat mabura yung concern niya dahil doon? Kasi kung wala yung ngayon, ang dating lang niya na pang-aasar, hindi analysis. Dito sa aking channel ko na Mighty Story, hindi tayo ng pang-aasar. Dito tayo sa malinaw na punto. Diba? So, ito yung final thoughts ko para sa itong usapin yung topic ko, no? May next tayo din, okay? Si Haring Bangis, naglabas siya ng angle na pwedeng pag-isipan. May foreign influence ba si Stefano? Fair question. Pero ang problema, kung gagamitin mo yan para sabihin, wala namang karapatan magsalita si Stefano. May pundasyon ng logic na yan. Di ba? Kasi ang tunay na issue dito ay hindi lang kung sino ang may naunang inspirasyon. Ang tunay ang issue ay nagdagdag ka ba sa sarili mo o nakikisakay ka lang? At para sa akin yan ang standard na dapat gamitin sa lahat. Kay Stefano, yung anak niya, yung ibang yung anak yung isang yung sa video nun, yung ibang creators, at saka sa mga commentary channels. Hindi sapat ang inspired ako. Dapat may sariling ambag ka. Ganun. At kung gusto mong maging umayos sa creator dito sa atin, dapat tigilan na natin yung depensa. Ginawa rin naman niya. Hindi yung depensa. Di ba? Palusot lang yan kapag wala ka nang masabi. Ganun lang yun, okay? Next tayo, okay? Ito sabi niya dito, no? Ito, next naman about kay Malditang Ina. Okay? Ngayon, babasahin natin yung, hihimay natin yung pinakamahangang ito, yung mga reaksyon na nabasa ko tungkol sa issue na to. Ito yung sinabi niya. Okay, ito yan. Naka-all caps pa kasi. Sabi niya, bakit kayo galit kay Stefano sa pagsabi niya ng feelings niya? Wala naman siyang pinangalan. Ang sabi niya, multiple creators. May binanggit ba siyang specific na name? Wala naman, di ba? Nag-rant lang, ayaw niya agad malamangan. Ikaw ba naman, paulit-ulit gayahin, di ka mapikon Pati facial expression, saka background music talaga. Kung hindi man kayo ang tinutukoy, bakit kayo tatamaan? Bakit kailangan maging defensive kung wala naman pinangalanan na mention? Saka nagmumuras ba siya? Nag-down ba siya sa iba? Ang simpleng lang ng point niya Lahat ng may sariling potential, imbes na gayahin mo pa ulit-ulit ang content ng iba, gumawa ng sariling signature at irespeto ang effort at creativity sa kapwa creator. Magbigay ng credits kung kailangan. Bago kayo, ngak-ngak nyo ng ngak, ang ngak-ngaw nyo na kayo ngangaw, basahin nyo muna at intindihin nyo yung buong sinabi ni Stefano o baka kayo tinamaan dahil totoo kasi yung sinasabi niya. Kindly guys, mandita nyo. Okay. So, may ito yung sa mga sub-comments niya, sabi niya, pag may nagbenta ng halo-halo sa street, may gumagaya na nagbebenta na din ng iba. Pero para din naman kopya-kopya, ginagawa nila ng twist, di ba? Dapat ganun din kayo. Lagyan nyo ng twist para hindi naman kopya-kopya. Ito yung sabi nga, bato-bato, langit, tamaan, Seymour. Diba? Yung mga walang pambili, dyan sa Folic Acid. Tumabi kayo para lang may utak yung post ko.
At yung nga, bawal mag-comment dito yung mga tanga, PI, itikom yung bibig nyo. Ito, PI yan, Tagalog na post ko yung mga boba din na nakatindi seryoso ba? PI nyo. Okay. TI nyo. Okay. Sabi niya, isa o dalawang beses na gaya given na idol eh. Pero yung buong content na mo, puro ganun ibang usapan yun. So, bakit ka kailangan mag-aral na mabuti kung pwede naman pala mangopya na lang? So, pag kinopya ka sa school, sasabihin mo ba, hibayin mo content at para hindi mahalata, tapos magagalit pag kinakall out? At ang meaning na pala ng multiple ay single person, no? Okay. Ito, parang ganito rin yan. Hirap gumawa na mag-isip ng ititesis mo. Nakapasa ka sa defense pero kinuha ng malaking company yung prototype mo pero hindi sila nagbigay ng credit. Ikaw ang kinasuhan. Yes, ang galing, di ba? PI pag hindi nyo yan nag-gets, ewan ko na lang. Okay. Di ba, di sa akin kayo nagalit. Tama yan, tigilan nyo si Stefano, mga PI, yung mga dead hungry kayo. At pinaka-oro, yung nagsabi, hypocrite din sila. Hindi siya. Ikaw din may ginagaya din naman, hypocrite. Opo, may ginagaya ako si Lucifer. Okay. Mga stories, ito yung opinion ko dito. No? Okay, diretso lang ako. No? Una, yung paraan ng mensahe. Aminin na natin, matutong magsalita si Magditan na. Pero Nura, puro boba, puro tanga, no? Hindi ko ni-endorse yung ganyang klaseng panalita sa akin. Dito sa akin siya, hindi gawin ito. Pero kung tatanggalin natin ang pambalahura, tingnan natin yung core logic yung sinasabi niya. Masters, no, bullseye, 100% tumpak yung logic niya. Minsan kasi ang social media kailangan ng isang magsasalita ng matapang at walang preno para lang magising ang mga tao mga tao dito. Si Stefano kasi good cop siya eh. Napaka-polite, napaka-professional, walang minura, walang binash. Pero anong ginawa sa kanya? Siya pa yung nabash. Siya pa yung pinalabas na masama. Kaya siguro, bumasok si Maldita bilang bad cop, no? Para saluhin yung init na sinasabi, sa akin kayo magalit, tigilan niyo si Stephanie. Diba? At saka yung pangalawa, no? Yung bata-bato sa langit, ito yung pinakamalakas ang punto ng post niya. Wala naman binanggit ang pangalan si Stefano. Ang sinabi niya lang, multiple creators. General statement yun. Okay? So, bakit nagka-issue? Bakit biglang may naman nangagalit? Bakit biglang i-messback si Boss Toyo para yung isang bata, no? Kasi kapag tinamaan ka, ibig sabihin, guilty ka. Defensive ang tawag doon. Kung alam mo ang sarili mo na inspired ka lang at hindi ka nanggagaya, baka magre-react ng masama. Kung yung mag-react ng mga tao na mismong nag-expose kung sino talaga yung mga kumukopya. Sila mismo ang nagtatag sa sarili nila. Okay? So, pangatlo, ito ang solid na analogies ni Malditang ina dito. No? Hayaan nyo akong himayin ang mga examples niya kasi ang galing nito. So, ito yung una yung halo-halo analogy. Sabi niya, yung mga nagbebenta ng halo-halo ng isang kanto at pumatok, natural lang, may gagaya. Okay? Pero para hindi halata, lalagyan ng twist. Magdadagdag ng ube, iiba ng baso, mag-iiba yung pangalan. Pero yung nangyari kay Stefano, kinopya pati facial expression, pati background music, di ba? Wala man lang twist, yun ang punto doon. Yung school cheating analogy, sabi niya, pag nangopya ka sa school, sasabihin mo yung classmate mo na, ibahin mo na lang konti para hindi malata. Kasi alam mo mali yung eksaktong kopya. Sa content creation kasi, sa content creation pa kaya yung public at pinagkakakitaan, di ba? At saka yung thesis, prototype, analogy. Ito yung pinakamasakit dito. Naghirap kang mag-isip ng concept mo, nag-depend mo, tapos kukunin na lang yung iba na walang credit at ikaw pa ang lalabas na masama kapag nagreklamo ka. Yan eksakto na nangyari kay Stefano.
At saka pang-apat no, yung multiple versus single. Okay? Pansin natin yung ni Miss Maldita ngayon, yung salitang multiple. Totoo naman maraming gumagaya kay Stefano. Pero yung mga tao, nag-focus lang sa isang tao. Kay ito yung yung bata batang content creator. Kaya nga sinabi ni Mandita na ang meaning na pala ng multiple ngayon ay single person. Ang ibig sabihin lang nito, yung mga netizens mismo ang nakakita ko sino pinaka-obvious na gumagaya. Hindi si Stefano yung nag-point ng fingers. Ang audience ang nagko-connect ng dots. Diba? Ito pang-lima, ang katotohanan tungkol sa copying. Kaya sinabi ni Maldita na isa o dalawang beses na panggagaya, given na yun. Idol idol yan. Pero yung buong content mo, puro ganun, ibang usapan na yun. Diba? Ito yung sinasabi ko rin sa mga nakaraang videos natin, okay? Masters, ang paggawa ng spoof o parody ng isa o dalawang video para sa sa mga mag-pay homage sa idol mo. Normal yun, okay? Cute yun. Pero kapag ginawa mo siyang career para dyan, kapag ginawa mo siyang the whole identity ng channel mo, ang pagkikitaan mo na, well, intellectual laziness na yan. Okay? Nagikinabang ka sa mga ideya pinagpuyatan ng iba. Okay? Masters, ito yung aking final thoughts ko, no? Ang social media, minsan binaliktad ang utak, no? Kapag mabait ka at professional ka magsalita tulad ni Stefano, ikaw pa ang babaliktarin at aabusuhin. Kailangan pa yata magmura, manigaw at magalit tulad ni Manditang Ina para lang pakinggan ng logic. Well, salamat kay Manditang Ina, no? Kasi kahit paano tinumbok niya yung katotohanan. Ang paggagaya ay panggagaya. Kahit lagyan mo pa yan ng excuse na, bata yan, idol ka lang. Hindi yan lisensya para kopyahin mo ang buong pagkatao at content style ng isang creator. At higit sa lahat tinuruan tayo na issue na to kung isang mahalagang aral sa buhay. Huwag kang mag-defensive kung hindi ka naman pinapangalanan. Kasi the moment na nagalit ka sa isang blind item, inamin mo na ng buong mundo na ikaw nga yun. Diba? Kasi para sa mga content creators na nanonood dito, mag-isip kayo. Okay? Gumawa kayo. Maghirap kayo para sa inyong brand. Okay? Kasi balang araw kapag nagtagumpay kayo malalaman nyo gaano kasakit kapag may biglang kumuha ng concept nyo at inangkin lang basta-basta. At para kay Maldita nila, well, mission accomplished. Nasa loob mo yung galit at naitawin mo ang logic. So, pero mga stories, tayo magsabi. Sa unang part, may punto ba si Haring Bangis? O classic na watabulisin lang to? O kung may foreign inspiration si Stefano, nababawasan ba ang validity ng concern niya dito sa local copycats? Comment nyo sa baba ng opinion, Pero gaya yung laging paalala, walang personalan, walang murahan, at walang pambabash. At sa parte naman to, anong reaction nyo yung manghang na post ni Malditang Ina? Agree ba kayo sa mga analysis niya tungkol sa halo-halo, school cheating, at thesis, o tingin nyo masyado siyang naging aggressive, Comment daw below sa baba sa inyong mga thoughts, Pero gaya ko lagi mo sinasabi, maging matinod tayo sa pagko-comment. Okay? Pwede tayong magkaibang opinion nang hindi nag-aaway. Okay? Kung gusto niyo mga ganitong logical at walang plastikan ng commentary tulad nito, na hindi kami nanggagaya. Well, technically, hindi kami gagaya. Huwag kami like, share, subscribe sa ating channel and click notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye. Walang gagayan. Charot. Yeah.
Gayahin mo sila. Ang hirap sa hulig. Ah, yeah, yeah, yeah.